hapon po, Ate Tin. Magandang hapon sa lahat po ng ating kabayani. Sa loob lamang po ng mga ilang minuto, tayo po ay magsisimula na sa ating pong pananambahan ngayong araw po ng July 5, 2020. So, purihin po ang Panginoon sa patuloy na kalakasan at maayos na pamumuhay na Kanya pong pinagkakaloob sa atin.
Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay magpapasimula na. Ang ating pong mensahe ay magmumula po sa aklat ng mga unang hari mula po sa chapter 19 o kabanata 19. So just a little background. Marahil yung iba sa inyo ay narinig na itong mensaheng ito, but it is so inspiring for me personally. At nung ito ay narinig ko sa isa ring kapwa manggagawa sa CCT, so na-inspire ako nung ito po ay diniliver niya. So pinag-aralan ko rin at talagang nakaka-inspire yung mga salita ng Panginoon, yung mga katotohanan na inireveal na sa pamamagitan ng kwento patungkol po kay Elias or kay Elijah, no, in the prophets of fire. So matapos po natin pakinggan itong isang awitin na ito, tayo po ay mananalangin at tayo po ay tutungo na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa unang hari 19. Katapatan ng Diyos ay laging sariwa, hindi nagbabago at patuloy natin pong mararanasan ng kanya pong biyaya kailanman ay hindi magkukulang. So, lagi po natin ilalagay sa ating mga puso at isipan na kahit kailan ang Diyos po ay hindi magkukulang sa kanya pong mga biyaya at pagpapala sa kanya pong mga anak.
ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin, laging daan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin, laging daan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon, Aman. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon, Yan, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong Amang Banal, salamat po Panginoon sa hapon na ito kung saan kami ay binibigyan muli ng pagkakataon na makarinig ng iyong mabuting balita, ng iyong banal na salita. Salita mo na patuloy na nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa bawat isa po sa amin. Salita mo na patuloy na naglilinis sa aming mga kaluluwa, sapagkat ang salita mo ay ang salamin ng aming pong mga buhay. Panginoon, sa hapon na ito, muli, padaluin mo ang iyong biyaya at pagpapala sa bawat isa, sa bawat nakikinig, nanonood, sa bawat kabayani namin, Panginoon, sa ministeryo ng CCT, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang paglilinis mo sa lahat ng aming pagkakasala at tulungan mo kami na maging mabuting alay, kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyong trono ng biyaya at ng kahabagan. Purihin ka, Panginoon, at ang iyong salita ay pagliwanagin mo sa hapon na ito. Ikaw ang maitaas at kami ang maibaba. Sapagkat ikaw ang aming mga buting guro,
at kami ay mga mag-aaral mo lamang. Purihin ka muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon at salamat sa mga kabayani natin. Nakasama na po natin ngayon si Ate Bel. Kamusta kayo dyan? Sa Dasma, no? At si Ate Maylin. Magandang hapon din. Si kapatid na Rona. Bardiso, kasama na rin po natin si kapatid na Elaine. At inyo pong buksan ang inyo pong mga Biblia sa aklat po ng Unang Hari 19. No, ito po ay napakagandang kwento kung saan makakapulot po, hindi makakapulot, makakakuha tayo, no, ng marami pong katotohanan na magagamit po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So ang pamagat po ng ating mensahe sa hapong ito ay pinamagatan ko nga In Life's Moment of Darkness. So maybe some of you have heard this before, but again, kapag binabalikan ko yung naging buhay ko nitong mga nakaraang buwan, lalo na nung dumating yung lockdown, yung quarantine, no, sa kasagsaga ng pandemic, talagang we can relate dito po sa pangyayari sa buhay po ni Prophet Elijah. So, In Life's Moment of Darkness, ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Unang Hari, no? 19. So, akin pong babasahin sa Tagalog at mamaya bibigay ko po sa inyo yung background dito pong aklat ng Unang Hari, no, kung saan ito po ay isinulat, no, ni haring or ni prophet, ng isang propeta. I think si Jeremiah yata ang sumulat nito. So makikita po natin yan. So babasahin ko po muna. I hope ay nasa inyo na pong harapan ang inyo pong mga Biblia. Babasahin ko po sa Tagalog, pero yung ating po mga puntos ay merong halo po. May English, may Tagalog yung ating pong gagawing pag-aaral. So ito na po. Nagngingit-ngit sa galit si Reyna Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Akab ang ginawa ni Elias, pati ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala siya ng isang sugo upang sabihin kay Elias, ito rin at higit pa rito ang iparusa sa akin ng mga Diyos kapag bukas ng ganitong oras ay hindi kita napatay tulad ng ginawa mo sa kanila. Natakot si Elias, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya ay lumingon, nakita niya na sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya ay lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Kinausap niya si Yahweh. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na po lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin.
Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Tinaikda ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo sa lungsod, pahiram mo ng langit si Jasael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiram mo rin ng langit si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propetang nakakahalili sa iyo. Ang nang makaligtas sa tabak si Jasael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 tao sa Israel ang ililigtas ko, ang mga hindi naninikluhod kay Baal at hindi sumasamba kay Yahweh. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares pagdaan. Ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro, umabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niya ang panggatong, ang mga pamatok at ang mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ito po ang salita ng Panginoon. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong salita. So, ang pamagat po no, ng ating mensahe sa hapong ito, in life's moment of darkness. It is a story about Prophet Elijah, kung saan matapos niyang talunin o kung saan matapos na ipakita ng Panginoon no, kay Elijah yung kanyang kapangyarihan, siya po yung ginamit, bigla po siya nagkaroon ng takot sa isang babae na walang iba kundi si Queen Jezebel. So, ang pinaka-background po ng hari o aklat ng mga hari, ang 1st and 2nd Kings, katulad po yan ng 1st and 2nd Samuel, at katulad rin po yan ng 1st and 2nd Chronicles. Actually po, isa lang po silang literary work, no? Kumbaga, pag binasa po natin, it's full of stories. Napakaganda ng mga storya, parang yung mga kwento dyan, no? Talagang punong-puno ng aksyon, katulad nung nangyari dito kay Prophet Elijah. Ang author po nito ay credit o ibinigay kay Jeremiah, isa pa rin pong propeta. Yung 1st at 2nd Kings po ay nagpapakita po ng tinatawag na sunod-sunod na mga pangyayari or chronology data. No, yung sunod-sunod may mga dates kung sino ang pumalit, sino ang pinalitan. Then, yung 1st and 2nd Kings describe the history of Israel's monarchy. Pinapakita po no, yung linya ni Haring David na ang tawag sa kanilang paghahari ay tinatawag na monarchy. Kasi mula po sa kanya, papunta sa anak niya, hanggang sa kaapu-apuhan. Kaya pagdating po sa birth of Jesus Christ, no, mababasa nyo rin po sa Matthew chapter 1, mababasa nyo pa rin yung pangalan ni Haring David. So ito po muli ay istorya para ating pong mailagay yung ating kaisipan sa talatang ito. Ito po ay istorya kung saan ginamit ng Diyos, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan laban sa mga Diyos-Diyosan na pinagsisilbihan ng mga tao noon sa pamamagitan ni Queen
Jezebel o ni Reynang Jezebel. But after that, no, sa previous chapter, nagkaroon po yan ng kompetisyon kung sino talaga yung makikita ng mga tao, kung sino yung tunay na Diyos. So, tumawag yung propeta na ni Jezebel, 400 sila, nagsama-sama, nanalangin, kung sino yung magkukonsume o susunog doon sa toro, no, ng mga alay. Then, ito naman si Elijah, siya lang pong mag-isa. So, ang history o ang istorya, hindi natawag ng mga propeta, no, ni Jezebel, yung kanilang Diyos-Diyosan, at walang nagawa. Samantalang yung Diyos ni Elijah, no, talagang kinonsume yung mga toro na inilagay doon sa alayan. So, yan po ang pinaka background po ng istorya. Tapos, right after na matalo ni Elijah, yung 400 na mga propeta ni Baal sa pamamagitan ni Queen Jezebel, bila po siya nagkaroon ng takot. Kaya po siya tumakas dahil po doon sa banta na ibinigay ni Queen Jezebel. Sabi ni Queen Jezebel, pag hindi nangyari sa iyo yung ginawa mo sa mga propeta ko, no? Mamatay na ako. Pero dapat mamatay ka. Pag hindi kita napatay, kung ano yung nangyari sa mga propeta ko, yun ang mangyari dapat sa akin. Alam nyo, nung panahon po nang ginagamit itong mga salitang ito po ay hindi basta-basta salita na pabiro. Ito ay hindi lang basta banta. Talagang kapag ang isang tao ay nagsabi ng ganito katindi, ibig sabihin talaga pong mangyayari, gagawin at gagawin niya yan. No? Kumbaga mamatay na ako pag hindi ko nagawa yan. So, ganun po talagang kumbaga tinatawag nila yung heaven and earth na maging witness nila sa kanilang sinasabi. Ganyan din po yung sinabi ni Ruth kay Naomi nung mamatay lahat ng anak ni Naomi at wala na siyang pwedeng maging asawa para kay Ruth. Ano ang sabi ni Ruth? No, sabi ni Naomi, maghiwalay na tayo kasi wala ka na mapapangasawa sa mga anak ko. Pero ano ang sabi ni Ruth, no? Mamatay na ako pag iniiwang kita. Kung sino ang Diyos mo, yun ang Diyos ko. Kung sino yung tao mo, yun yung tao ko. Kung ano yung bayan mo, yun yung bayan ko. Ganun katindi yung mga sinasabi nila. Pag sinabi nila, binitawan nila yung ganung pananalita, talagang lahat ibibigay nila para mangyari yun. Hindi katulad nun sa mga panahon natin, mga politiko natin, pagka hindi nangyari yan, magpapasagasa ako sa tren. Pero pagdating ng hindi nga nangyari, sasabihin, joke lang yon. Pero sa panahon nila, hindi pwede yon. Pag sinabi mo, panindigan mo. So, in life's moment of darkness, sa panahon po natin, during this quarantine, especially noong mga panahon, nakasagsagan ng lockdown, talagang parang lahat tayo dumaan sa moments of darkness. Katulad ni Prophet Elijah. Lahat po tayo, kahit sino po, wala pong nakaligtas sa pandemic na ito. Mayaman, mahirap, may negosyo o wala, may trabaho o wala. Lahat nagkaroon ng pagkatakot. Lahat parang dumilim ang mga paningin. Nawala ng katiyakan sa kanilang mga buhay. So, when we are passing through the moment of darkness, in life's moment of darkness, lagi po natin tatandaan, God's provision is there to strengthen you. Kapag tayo po bilang mga mananampalataya ay dumadaan sa madilim na yugto ng ating mga buhay, huwag po nating kakalimutan na ang provision ng Diyos ay laging nariyan, laging available upang tayo ay bigyan ng kalakasan. From verses 1 to 9, ano po ang istorya? Tumakas si Prophet Elijah, naglakbay, napagod, umidlip. Sa kada pag-idlip at kada paggising, naroon ang provisyon ng Panginoon. Una, binigyan siya ng tinatawag na
silungan, shade, no? God provided a shelter for Elijah. Sa kanyang paglalakbay sa disyerto, mainit, nakakapagod, nakakauhaw, nakakagutom. At nang siya ay papagod, umupo, binigyan po siya, no, ng isang puno na kung saan meron yung shade at doon siya na mahinga. At dahil nga sa pagod, sa paglalakbay, siya po ay nakatulog. Wala naman siyang baon kasi kung may baon siya, hindi na siya bibigyan. So doon sa verse 6, 7, and 8, makikita natin. Laging nagpro-provide ng nourishment ang Panginoon para sa kanya. So una, God provided a shelter. Pangalawa, God provided a nourishment. May anghel na nagdadala sa kanya ng kanyang kakainin para manumbalik yung kanyang kalakasan. At syempre, sa kanyang paglalakbay, hindi naman laging doon lamang siya sa shade ng puno. No? Pagdating po sa verse 8 and 9, God provided a refuge. Not just a shelter, but a refuge. Ano po ang kaibahan? Syempre, shelter, pwede mong silungan. Pero pag tinawag na refuge, kanlungan. Ibig sabihin, pag nandun ka, ikaw ay ligtas. At yung cave na yon, may matatagpuan sa Mount Horeb. At ang tawag dun sa Mount Horeb, the mountain of God. Bundok ng Diyos, ibig sabihin, inari. Ang dami-daming bundok, pero yun yung inari ng Panginoon na kanyang bundok. So pag nandun ka, syempre, ikaw ay laging ligtas. So, kapag dumadaan po tayo sa kadiliman ng ating mga buhay, huwag po nating kakalimutan, nariyan pa rin ang probisyon ng Panginoon. Una, para tayo ay merong silungan. Pangalawa, para tayo bigyan ng mga bagay na magpapalakas sa ating mga katawan. Si Elijah, binigyan ng cake, binigyan ng tubig. Tapos, binigyan siya ng place of refuge. Si Haring David, meron siyang tinatawag na Cave of Adullam. Ibig sabihin po ng Adullam, hiding place or place of refuge. Kapag nandun ka sa lugar na yon, ikaw ay ligtas. Lahat po tayo, di ba, nitong mga nakaraang mga araw, nakaraang panahon, para tayo mga malalaglag sa dami ng biglang nabago sa ating buhay. Maraming pagkakataon na parang napapagod tayo, natatalo tayo ng ating mga sitwasyon, umaabot tayo sa panahon na parang gusto na nating sumuko at huwag nang magpatuloy. But even in that moment of darkness, in that moment of dark times na meron tayo, hindi po sumusuko ang Panginoon sa atin. Kahit kailan hindi tayo sinukuan ng Panginoon. He is always there to provide for us. He is always there to help us, to strengthen us, para ipadama niya ngayong pagpapahalaga niya sa atin. Siguro lahat naman tayo, no? During the lockdown period, and until now, parang hindi pa rin maliwanag yung mga nangyayari sa buhay natin. Ang dami nating hinahanap. Ang dami nating tinatanong. Ang dami nating parang, bakit ako hindi ni ganito? Bakit sila ganon? Bakit sila meron? Bakit ako wala? So, minsan parang ang dami nating tanong to the point na parang nagtatampo tayo katulad ni Elijah. Pero lagi po nating tatandaan, once again, nariyan po ang Panginoon. He will provide for us every needs. No? Meron nga po kaming kabataan sa church, pagka napapag-usapan, ito pong lockdown na na-experience ng lahat. Sabi niya, Pastor, bakit ganoon? Kung kailan nag-lockdown, tsaka pa kami nakakapag-merienda.
Samantalang nung ordinaryo lang ang buhay, wala pa itong lockdown, wala pa itong pandemic, pasalamat na kami, 3 beses kumakain kami sa isang araw. Pero ngayong nag-lockdown, umapaw, umagot yung pagpapala. Sumosobra, nagmimerienda pa kami. Sabi, ganun talaga kabuti ang Panginoon. So, I'm sure lahat naman po tayo na-experience yan. No? Na-experience natin na parang tayo ay nadidiliman sa ating nilalakaran, but at the same time, God is allowing us to experience His grace. Pinaparana sa atin ng Panginoon yung kanyang biyaya para sa atin. So when passing through the moment of darkness, God's provision is there to strengthen you. Pangalawa po, when passing through the moment of darkness, God's presence is there to assure you. Makikita natin yan. God is watching over His people. Hindi lang natin napapansin, hindi lang natin parang nakikita kasi nga natatabunan ng kung ano-anong negatibong kaisipan, yung mga isip natin at damdamin natin. But God is always para sa kanyang pagbibigay or pagbabantay sa atin. Pangalawa, mula po sa verse 9, from verse 9 to 14, kung bibisitahin nyo ang yung Biblia, makikita natin God is talking or speaking to His people. Sa panahon nila Prophet Elijah, talagang ang Diyos ay nakikipag-usap ng harapan. Mula pa sa panahon ni Adan, panahon ni Abraham, panahon ni Isaac, panahon ni Jacob, at kung sino-sino pang mga patriarchs na dumaan from face to face, no? Ibig sabihin yung tinig sa tinig. Hindi naman kasi pwede talagang face to face kasi walang pwedeng makakita ng mukhaan sa Diyos. Or else siya ay mamamatay. For God is a consuming fire, sabi sa Hebreo. But at least yung tinig ng Diyos, no? Or gumagawa ang paraan ang Diyos para makausap siya ng harapan ng tao. Ginawa niya kay Abraham kasama yung 2 anghel. At isa sa mga anghel na yon ay sinasabi nga sa pag-aaral, yung tinatawag na theophany, yung Diyos nagkakatawan tao or gumagamit ng ibang kaanyuan para i-reveal yung kanyang sarili. Panahon ni Jacob, nagkaroon pa nga sila ng wrestling ni Jacob. At sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. O nakikipag-usap ang Diyos, no? Sa mga tao, dun sa mga anak niya. Sabi nga kahapon, kung natatandaan niyo yung message ni Pastor Ryan, no, sa aklat ng Hebrew, dun sa chapter 1, God spoke before to the prophets, but now He is speaking to us through His Son sa New Testament. So ang Diyos, kumakausap noon sa pamamagitan ng kanyang tinig. Gamit siya ng ibang kaanyuan para kausapin yung mga gusto niyang pahayagan. At sa panahon naman natin, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at sa kanyang salita. So God is speaking to us. Then He is gracious to His people. No, ang Diyos po ay punong-puno ng biyaya. Katulad ng ipinakita niya kay Prophet Elijah. He provided a cave as a refuge. Then nagpakita siya ng mga signs na nandun siya. Nagpadala siya ng apoy, nagpadala siya ng kidlat, nagpadala siya ng lindol. But sa huli, ano ang sinabi niya? Sa banayad na tinig. Small voice. Doon niya kinausap si Prophet Elijah. Then tinatanong niya, bakit ka narito? Ano ang sagot ni Elijah? Ilang beses sinabi ni Elijah, no? Ako na lang mag-isa. Wala na akong mga kasama.
Tumalikod na sila lahat sa iyo. Yung iba, pinatay na. Ako na lang mag-isa, patayin mo na ako. Sabi niya sa Panginoon. Pero pinakikinggan pa rin siya ng Panginoon. So kapag tayo po ay nasa madilim, magulong yugto ng mga araw ng ating buhay, mahirap po talagang pumayapa. Mahirap maging tahimik. No? Dahil po dun sa sakit, sa frustration na ating pong nararanasan. Ang gusto na lang natin, parang, mawala na lang tayo. Gusto na lang natin magtago, umatras. Kung nasaan tayo, kung nasaan yung kinalalagyan natin. Gusto nating tumakas. Katulad ni Prophet Elijah. Nakakalimutan po natin yung katotohanan. That even in the most darkest moment of our life, God is there. Na kahit pa sa pinakamadilim na yugto ng ating pong mga buhay, ang Diyos ay naroon. Sabi ni Haring David, saan ako magtatago? Saan ako pupunta? Kung pumunta ako sa langit, nandun ka. Kung pumunta ako sa kailaliman ng lupa, nandun ka. At kahit ang kadiliman ay liwanag pa rin sa iyong harapan. So, wala tayong mapupuntahan. God is always there. Ang problema lang, hindi natin maranasan yung presence niya kasi nga punong-puno tayo ng mga alalahanin sa ating mga sarili. Pero ang Diyos ay nakikinig po sa ating mga panalangin. Nakikinig siya sa ating mga panalangin, tumutugon siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At yung kanyang biyaya ay lagi pong sariwa, lagi pong sapat para tayo ibigyan ng katiyakan na kanyang presensya ay lagi pong nariyan at kasama natin. So sa mga panahon po na para tayong dumadaan sa kadiliman na yugto ng ating pong mga buhay, no? Lagi po nating tatandaan ang presence ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay laging nariyan. Hindi po yan nawawala. Ni hindi nga siya umiidlip, ni hindi nga siya natutulog at binabantayan niya yung kanyang mga minamahal. So balikan po natin yung unang puntos. When passing through the moment of darkness, God's provision is there to strengthen you. Palakasin po tayo. Pangalawa, when passing through the moment of darkness, God's presence is there to assure you. Palalakasin tayo at bibigyan tayo ng katiyakan ng ating Panginoon. Sa panghuli, when passing through the moment of darkness, God is there to let you experience progress. Dumadaan ka sa kadiliman ng iyong buhay, pero yung kadiliman ng buhay na yan, ginagamit yan ng Panginoon para sa ikalalago mo. Kung magiging sensitive lamang tayo. No? Ano po ba ang sabi ni Prophet Elijah? Wala na, nag-iisa na lang ako. Tumalikod na sila sa'yo. Kinalimutan ka na nila. Ako na lang mag-isa, patayin muna ako. From verses 15 to 21, no? Ilang beses sinabi yan ni Prophet Elijah. Pero anong tugon sa kanya ng Panginoon? Ano ang sabi ng Panginoon? Meron pang 2 hari. No? Pumunta ka doon at iyong italaga itong 2 hari. Pahiran mo ng langis itong 2 hari na ito. Sa verse 15 to 18 para mas makita po natin. Sabi po rito, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na lungsod, pahiram mo ng langis si Jasael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiram mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Ang makakaligtas sa tabak ni Jasael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu
ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 tao sa Israel ang ililigtas ko, ang mga hindi nanikluhod kay Baal at hindi sumamba sa kanya. So nag-iisa po ba siya? Minsan pag madilim ang isipan natin, kapag marami tayong iniisip, kala natin nag-iisa na tayo eh. Kala natin pinabayaan tayo eh. Pero anong tugon ng Panginoon? May 2 hari sa Syria, sa Israel. Pag tumakas sa hari ng Syria, ang kalaban, hari ng Israel. Kapag tumakas sa hari ng Israel, ang kalaban, hari ng Syria. Ibig sabihin, protection. Binibigyan ng protection ng Panginoon. At hari pa ang magbibigay ng proteksyon kay Prophet Elijah. At hindi lang yun. No? Meron pa sa English ang ginamit 7,000 faithful. So hindi siya nag-iisa. Meron siyang 7,000 faithful na makakasama sa paglilingkod sa Panginoon. Then, after him, may papalit sa kanya. Yung bagong servant, si Eliseo. Bagong propeta na hahalili sa kanya. So, yung sinasabi niya na patay na lang siya kasi nag-iisa siya, hindi pala totoo yun. Nag-overthinking lang siya na parang tayo. Minsan nag-overthinking tayo. Nag-a-advance masyado yung isip natin. Na kaya para tayong nahihirapan, kinukuyumos yung ating mga damdamin. Kasi ito ang thinking natin. Katulad ni Elijah. Pero pag pinag-aralan natin, may mga kasama tayo na pwedeng tumulong sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magpapadala at magpapadala ang Diyos ng makakaagapay natin. Tapos, ano pa ang sinabi niya? Nung makilala niya si Eliseo habang nag-aararo, yan, pahiraman lang siya, papalit sa iyo yan. Anong ginawa ni Eliseo? Nagpaalam lang sa nanay at sa tatay. Nagpadispedida kasi nagkatay ng toro eh. Tapos yung ginagamit na pang-araro sa toro, yun ang ginawang panggato at pinakain sa mga tao. Then sumunod kay Elijah. Hindi mauubusan ng manggagawa ang Panginoon na makakasama natin. Never na ang gawain ng Diyos ay mahahamper dahil sa tao. Laging gagawa ang paraan ng Diyos para ipakita na ang kanyang gawain ay magpapatuloy. Kung napapagod na tayo, God will give us some people na makakasama natin sa gawain. Just like what happened to Elijah. Hindi niya pinabayaan si Elijah. Hindi niya tayo pinababayaan. Bawat yugto ng ating buhay, ginagamit po ng Panginoon para ma-accomplish kung ano yung plano niya. Even sa gitna ng kadiliman ng ating mga buhay, mayroong pong liwanag na sisilay at ang pananampalataya natin ay iaangat ng Panginoon. Ngunit, kapag naman dumating yung panahon na tayo ay nasa kasiyahan, nasa kagalakan, huwag naman natin pigilan yung pagpapasalamat. Hayaan din natin na ito ay umagos. At ang sikreto po niyan, lagi po tayong tumingin sa ating Panginoon. Hanapin po natin lagi siya. Binigyan niya tayo ng kakayanan, ng karapatan, na hanapin siya at matagpuan siya at laging humawak sa Kanya. Dahil kahit kailan, hindi tayo binibitawan ng ating Panginoon. Sabi po sa aklat ng Psalms 121 verses 1 and 2, I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sa Panginoon, manggagaling ang ating pong mga tulong na kailangan. Kailangan lang po nating magtiwala sa Kanya. So in life's moment of darkness, look up to Jesus. Sa panahon na para napakadilim ng sandali,
ng ating po mga buhay, kay Jesus po tayo tumingin. He is the way, He is the truth, He is the life, He is the Word, He is the light, He is the bread of life, He is the living water, He is the Alpha and the Omega, the resurrection and the life. He is the gate, He is the good shepherd, He is the living water. Tatandaan po natin yan. Siya lamang po at wala na nga po iba. Before I end in prayer, gusto ko lamang pong iparinig yung isa pong awitin na tamang-tama po dito po sa ating mensahe. Ito po ay inawit ni Edward Granadosin, no? Isa pong dating isa sa papuri singer. Siguro po ay inyo pong natatandaan si Edward Granadosin, no? Kung di po ako nagkakamali. So sana po ay ating pakinggang mabuti itong awitin na ginawa niya. Pero may mas magandang version babae yung kumanta, no? Kaya ito po yung ating pakinggan. Huwag mo sanang isipin. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga dating. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababatid. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para
ika'y minamahal. Yan, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami po salamat muli sa hapon na ito kung saan nawa Panginoon ang isalita ay muling nangusap sa bawat isa po sa amin, sa bawat kabayani po namin na parang nakakaranas na dumaraan sa kadiliman ng buhay dahil sa mga pangyayaring ito. Mga nawala ng trabaho, mga humina ang negosyo, mga nagkasakit. Panginoon, dalangin namin ang iyong pagtulong. Dalangin namin ang pagyakap, ang paglingap mo sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ilagay mo sa aming puso at isipan na lagi naming matatandaan. Hindi mo kami kinalilimutan, hindi mo kami pababayaan. Lagi mo kaming minamahal sapagkat ikaw ang Diyos na laging tapat sa iyong mga salita. Salamat po sa hapon na ito, Panginoon, sa kalayaan na muling marinig ang iyong pong mabuting balita. Ang salita ng buhay, ang salita ng kaligtasan, ang salita na naglilinis sa aming mga kaluluwa, ang salita na nagbibigay ng kalakasan bawat isa po sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, some announcement lamang po bago po tayo tuluyang magwakas. So, tuloy-tuloy po yung ating pong online panalanginan tuwing alas 3 ng hapon. Per branch po yung ating pananalangin, no? So, kada araw, iba-iba po yung nakakasama natin sa pananalangin dito po sa ating KKN FB Live. Kaya, nawa, no? Huwag po tayong mahiya. Ipaalam po natin sa ating mga FCM, sa mga staff po ng CCT, kung ano yung mga prayer request natin, ipaabot po natin sa kanila para may makasama po tayong maipanalangin ito. And sana, as we pray, sa inyo po mga prayer request, nandun din po kayo. Nakikisigaw kayo ng amen. Nakikisigaw kayo ng yes, Lord, kailangan po namin ang iyo pong tulong. So mula po Monday to Saturday, yan po ay alas 3 ng hapon at pinipilit po talaga namin na maging consistent. That is our commitment sa ating pong mga kabayani to pray for one another. So muli, pakinggan po natin ito pong isa pang awitin na ang pamagat po ay pagpapala. Ito po ay very personal, no? Kilala ko po kasi yung sumulat at yung naglagay ng melody, no? Dito po sa awitin na ito. Ang sumulat po dito ay yung aming pong pastor ngayon, no? Yung nagtuturo din po sa amin, patuloy na training sa amin, si Pastor Leo Orgales. At ang naglagay naman po ng melody ay walang iba kundi si Pastor Norman Babes, isa rin po namin kaibigan, kasamang manggagawa. Kasama ko po yan na nakasabayan ko po yan sa church planting. Kaya kilala ko po pareho. And why do I mention their name? Just to give credit. Sabi, give credit where credit is due. No? Kasi hindi po tayo pwede basta mag-play ng mga bagay. Ito po ay personal kong pinaalam bago ko po ginamit dito po sa ating FB Live just to show our respect at appreciation sa kanila pong mga ginagawa sa ministeryo ng Panginoon. So I will pray, then pakinggan po natin yung ating pong huling awitin at i-dismiss tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya at sa kanyang kapangyarihan. Panginoon, marami po salamat o Diyos sa hapon na ito. Salamat muli sa kalayaan na makarinig ng iyong salita ng buhay. Panginoon, dalangin ko sa bawat isa sa panibagong linggo na ipagkakaloob mo ang muli mong pagsama, pagyakap at paglingap sa bawat isa, pagtugon sa lahat ng aming pong pangangailangan. Kagalingan na may mga karamdaman, kalakasan ng aming mga katawan upang magamit muli sa ministeryo mo na ipinagagawa sa amin. At sa aming pong pansamantalang pag-iwalay sa hapon na ito, nawa ang biyaya, ang pagpapala ay sumaamin sang-ayon sa iyo pong kagandahang loob. Sa Ama na patuloy na umiibig sa atin, sa Diyos Anak
na siyang nagliligtas sa atin at sa banal na Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo at gumagabay sa atin. Sa isang Diyos, ialay ang pinakamataas na luwalhati, pagsamba, pagpuri, pagdakila. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po natin pakinggan ito pong awitin na ito. Tanggapin mo ang buong pagpapala, kapayapaan sa iyong paglalakbay. Maghiwalay man sandali, pag-ibig ay mananatili mula sa Diyos nating Hari. Sumainyo ang buong pagpapala, pag-ingatan ka ng Diyos sa iyong daan, at anuman ang iyong gawin, mga mahal, pagpapalain, ibalik natin sa Diyos ang luwalhati. Magandang hapon sa bawat isa at dalawa. Muli po tayong pagpalain ng Panginoon. Panibagong linggo na kanya pong ipagkakaloob sa atin. Magpalakasan po tayo, magpalalanginan po tayo, magpapaalalahanan po tayo. Sapagkat yan po yung ating responsibilidad para po sa bawat isa. Amen. 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 Amen po, and God bless po sa bawat isa.